Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 15, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Transport Group na Piston magsasagawa ng malawakang tigil pasada kontra katiwalian sa Huwebes, September 18. Grupong Manibela magkakasari ng 3 araw na transport strike simula sa Miyerkules, September 17. No permit, no rally policy patuloy na ipatutupad ng PNP sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta laban sa korupsyon. Malacanang inilabas na ang ilang pangalan na bahagi ng Independent Commission na magsasagawa ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control project. Gabriela Women's Party opisyal ng uupo sa Kamara. Ulat na muling binaril si Albuera Mayor Kerwin Espinosa, fake news ayon sa kampo nito. Sa atin namang Metro News, 3 katao sugatan habang mahigit 800 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Tondo, Maynila. Sa ating Science and Technology News, pag-vape posibleng mas nakaka-addict kaysa sa paninigarilyo batay sa isang pag-aaral. Sa atin namang Lifestyle News, Pilipinas magsisilbing guest of honor sa Frankfurt Book Fair. Sa ating music trivia ngayong petsa, pumanaw ang isa sa bumuo ng The Jackson 5 na nagpasikat ng mga kantang I Want You Back at ABC. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, mga gagamit ng public toilet sa China. Kailangan munang manood ng advertisement para makakuha ng toilet paper. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng tumaas ng hanggang 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang hanggang 50 centavos naman ang posibleng aumento sa diesel. Posible namang walang maging paggalaw sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong oil price hike ay bunsod ng geopolitical tensions kabilang na ang airstrike ng Israel sa Qatar at ang drone raid ng Russia sa Poland. 774 Balita Ngayon. Magsasagawa ng nationwide transport strike ang grupong Piston sa Huwebes, September 18 bilang protesta laban sa umano'y katiwalian sa DPWH. Ayon sa Piston, ang value-added tax o VAT at excise tax sa langis na pinapasan ng mga tsuper at operator ay napupunta lamang umano sa ghost flood control projects ng pamahalaan at ninanakaw. Giit ng grupo, hindi na sapat ang puro pagdinig at investigasyon sa usapin at ang dapat nila ay may managot sa anomalya. Bunsod nito, magkakasa ang grupo ng malawakang tigil pasada upang maipakita ang galit ng mga nasa sektor ng transportasyon. Samantala, 3 araw naman ang nationwide transport strike ang ikakasa ng grupong Manibela simula September 17 hanggang 19. Sa inilabas na statement ng Manibela, inihayag nito ang pagkadismaya sa paggamit ng excise tax sa diesel mula sa jeepney driver para pondohan ang marangyang pamumuhay ng mga opisyal na sangkot sa anomalya at ng kanilang mga anak. 774 Balita Ngayon. Iginiit ng Philippine National Police o PNP na patuloy nilang ipatutupad ang no permit, no rally policy para sa ikakasang mga kilos protesta sa mga susunod na araw. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang mga organizer ng mga isasagawang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay dapat makapag-secure ng kani-kanilang permit upang mapayagang magsagawa ng mga programa.
Pinalalahanan din ni Hurtado sa mga rallyista na ang EDSA People Power Monument at EDSA Shrine na hindi isang Freedom Park. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga lugar na ito bilang pagdarausa ng mga ganitong pagtitipon. Pinayuhan din ni Hurtado sa mga grupo na hindi makakapag-secure ng permit na wag nang tumuloy sa pagkakasa ng kanilang programa. Tiniyak naman ni Hurtado na nakaantabay ang kapulisan sa ikakasaumanong malawakang kilos protesta sa Luneta sa darating na linggo, September 21. AFP naka-red alert sa harap ng mga kilos protesta laban sa katiwalian. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Itinaas ng Armed Forces of the Philippines sa red alert status ang lahat ng unit to simula Setyembre 12, kasabay na may kinasang kilos protesta laban sa korupsyon sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bahagi yan ng precautionary measure at standard security protocol upang matiyak ang kahandaan ng sandatahang lakas sa anumang sitwasyon. Sa ilalim ng red alert, naka-standby ang tropa sa mga kapo habang suspendido ang lahat ng leave ng mga sundalo para sa agarang pagresponde kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Nilinaw din ni Padilla na walang dapat ay kabahala ang publiko dahil layon lamang hagbang na ito na tiyakin ang suporta ng AFP sa Philippine National Police na siyang pangunahing may mandato sa pagpapanatili ng peace and order. Idinagdag pa ng sandatahang lakas na nirerespeto nila ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagtitipon, ngunit hindi papayagan ng militar na magamit ito para sa karahasan at kaguluhan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Isinapubliko na ng Malacanang ang inisyal na balangkas ng binuong fact-finding body ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag na Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa Malacanang, napili ni Pangulong Marcos na maging miyembro ng komisyon sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at ang managing partner ng SGV and Company na si Rosana Fajardo na isang certified public accountant. Magsisilbi namang special advisor sa komisyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ICI ay may mandato na imbestigahan ang mga irregularidad, maling paggamit ng pondo at posibleng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, partikular sa flood control sa nakalipas na 10 taon. May kapangyarihan itong maglabas ng sabpina, magrekomenda ng kaso sa DOJ, Ombudsman at Civil Service Commission at mag-freeze ng assets at maglabas ng hold departure orders. Samantala, pakikipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure, tiniyak ng Infrastructure Committee. Grace Mariano sa detalye. Tiniyak ng House Infrastructure Committee ang pakikipagtulungan sa gagawing investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kaugnay sa palipak at maanumalyang mga proyektong pang-infrastruktura, partikular ang mga ghost at substandard na flood control projects. Sinabi ito ni Committee Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 94 na lilikha sa ICI. Diniridoon ang House Infra Committee ay kaisa sa pagtataguyod ng ICI sa katotohanan at pananagutan at pagbibigay proteksyon sa pera ng taong bayan. Giit ni Ridon, dapat mapanagot ang mga responsable sa maanumalyang mga proyekto. Ang isyu ng kapalpakan at korupsyon sa flood control projects ay iniimbestigahan na rin ng House Infrastructure Committee. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa pambalita, DPWH Secretary Vince Dizon hihingi ng freeze order sa Anti-Money Laundering Council na napipigil sa salapi at properties ng mga sangkot sa multi-billion peso flood control projects. Gina Mapes sa report. Kinumpirmahan ng Department of Public Works and Highways na tuloy ang pakikipagpulong ni Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ngunit hiling ng AMLC na maging pribado ang isasagawang pulong sa pagitan ng dalawang ahensya. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Secretary Dizon na ngayong Lunes, Setyembre 15, mag-ahay siya ng requesto kahilingan sa Anti-Money Laundering Council upang isa ilalim sa freeze order.
ang mga ari-arian at bank accounts ng mga sangkot sa palpak na flood control projects ng pamahalaan. Hihilingin din anya na kumpiskahin ang mga naturang questionable properties and accounts sa bangko ng mga sangkot sa multi-billion peso anomaly. Anumang oras ngayon ay daraos ang pagpupulong ng matataas na pinuno ng AMLC at ng DPWH. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nakatakdang iproklama ng COMELEC ang Gabriela Women's Party bilang ika-64 na party list sa Kamara. Bunso dito upong kinatawan ng Gabriela Women's Party ang kanilang first nominee na si Sara Ilago. Ito'y matapos lumabas sa pagsusuri ng COMELEC na ang 63 party list na naiproklama noong 2025 midterm elections ay katumbas lamang ng 19.8% ng buong miyembro ng House of Representatives. Nakasaad sa konstitusyon na ang party list representatives ay dapat bumuo ng 20% na kabuang bilang ng mga kinatawan kabilang ang mga district at party list. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng maganap ang proklamasyon sa Huwebes at manunumpa si Ilago sa harap ni House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman ni Garcia na ang proklamasyon ng Gabriela ay walang kinalaman sa kanselasyon ng registration ng Duterte Youth Party List. Mga kasino paiimbestigahan sa posibleng kapabayaan sa pagsusugal ng ilang government officials. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Maghain si Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo ng resolusyon para maimbestigahan at papanagutin ang mga kasino na nagbulag-bulagan sa posibilidad ng money laundering na ginawa ng ilang mga government officials gamit ang pera ng taong bayan. Duda si Senator Erwin na hindi alam ng mga kasino na mga taga-gobyerno o opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District ang nagsusugal sa kanila at gumagamit ng mga pekeng ID. Iginit ni Senator Erwin na hindi pwedeng ikatwira ng mga casinos na hindi nila ito alam dahil laging ipinagmamalaki ng mga ito na mahigpit na ipinapatupad ang Know Your Client o KYC policy. Nagtataka rin ang mambabatas dahil hindi man lang nagduda at itinimbre sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang napakalaking halaga ng cash na dinadala ng mga DPWH officials sa kasino linggo-linggo. Wala rin anyang investigasyon o pagsusuring ginawa kung ano ang trabaho ng mga ito para makapagpatalo ng napakalaking halaga ng pera. Gayong hindi naman mga tycoons at bilyonaryo mga ito base sa kanilang mga peking IDs. Tingin pa ni Tulfo, mas pinili ng mga kasino na manahimik dahil malaking pera ang dala ng mga DPWH Bulacan at malaking income ito para sa kasino. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, pinabulaanan ng kampo ni Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa ang kumakalat na ulat na muling nabaril ang alkalde. Ayon sa legal counsel ng alkalde na si Attorney Raymond Palad, ang alkalde ay hindi binaril, kundi dumaan lamang sa isang medical check-up para sa iniinda nitong injury sa kanyang kanang kamay. Kinumpirma ni Palad na nakausap niya si Espinosa at sinabi nitong malisyoso ang mga kumakalat na ulat na dinala siya sa Maynila para gamutin matapos barilin. Matatanda ang noong Abril, binaril si Espinosa habang nangangampanya para sa pagkaalkalde ng Albuera Leyte. Samantala, iba pang balita, bagong National Aviation Academy itinatag bilang pangunahing institusyon sa aviation at aerospace. Narito ang ulat ni Chanel Salazar. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalit ng pangalan ng Philippine State College of Aeronautics o PhilSCA bilang National Aviation Academy of the Philippines o NAAP. Sa ilalim ng Republic Act 12255, gagawin itong pambansang institusyon para sa mga kurso at pagsasanay sa aviation at aerospace. Paiigtingin din ang kasalukuyang mga programa tulad ng commercial, pilot training, aeronautical engineering, drone technology at aircraft maintenance. May 4 na regular campus ang NAAP sa Pasay, Pampanga, Batangas at Cebu bukod pa sa mga extension campus at mananatiling libre ang matrikula dito sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo ng batas na makapagbigay ng oportunidad sa mas maraming estudyante sa iba't ibang rehiyon lalo na sa mga mahihirap at disadvantaged na kabataan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio.
Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. 3 katao ang sugatan habang 850 na pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Barangay 105 Happy Land sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng 2-story residential building na gawa sa light materials. Nasa 150 na mga bahay ang natupok ng sunog habang tinatayang 1.5 milyong piso ang pinsala ang idinulot nito. Wala namang naitalang nasawi ngunit 3 ang nasugatan sa sunog. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog bago tuluyang naapula makalipas ang 10 oras. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 17 centavos. Nasa 67 pesos .09 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 63 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 24 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi September 14, 5, 17, 18, 2, 45 at 57. Kung saan isa ang maswerteng nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 40, 41, 8, 26, 45 at 10. Kung saan walang nanalo ng 36,949,195 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para sa ating Science and Technology News, pag-vape posibleng may nakaka-addict o mas nakaka-addict kaysa sa paninigarilyo batay sa isang pag-aaral. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Maaaring maging mas nakakalulong ang paggamit ng mga electronic cigarette o e-cigarette na pinili ng marami bilang alternatibo sa mga sigarilyo kumpara sa tabako. Ang pag-aaral ng Korean Association on Smoking or Health ay nag-survey ng 800 katao na may edad na 20 hanggang 89 upang malaman kung gaano sila kabilis mag-intake ng nicotine pagkagising sa umaga. Binubuo ito ng 400 katao na naninigarilyo lamang, 100 na naninigarilyo ng mga produktong tabako, 100 na gumagamit ng electronic cigarette at 200 na naninigarilyo at nagve-vape. Napag-alaman sa pag-aaral na 30% ng mga gumagamit ng vape ay kumukonsumo ng nicotine sa loob lamang na 5 minuto pagkagising na siyang pinakamataas na porsyento sa lahat ng grupo. Aabot naman sa 26% ang mga heated tobacco product user na nakakalanghap ng nicotine sa unang 5 minuto ng kanilang araw na sinundan ng 18.5% na mga regular na humihit-hit ng sigarilyo. Natuklasan din ng mga researcher na 51% ng gumagamit ng tabako ay may posibilidad na manigarilyo na 11 hanggang 20 beses sa isang araw, habang ang katumbas na bilang ay 45.8% para sa mga regular na naninigarilyo. Mayroong malawak na paniniwala na hindi gaano nakakapinsala ang vape kaysa sa sigarilyo na may mga bansang tulad ng United Kingdom na nagmumungkahi nito bilang isang tulong para huminto sa paninigarilyo ang isang tao, ngunit hindi pa rin alam hanggang sa ngayon ang eksaktong epekto ng mga e-cigarette o iba pang anyo ng mga nicotine product sa katawan ng tao. Binanggit din sa pag-aaral na nagiging laganap ang mga bagong anyo ng pagkonsumo ng nicotine, kaya naman naniniwala ang mga mananaliksik na kailangan ng bumuo ang gobyerno ng mga bagong paraan upang matukoy ang pagka-addict sa naturang chemical compound at tumulong na mahinto alinman sa paninigarilyo o vaping. Pangalagaan ng kalusugan upang sakit ay maiwasan. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science Technology News, Rosemay Miranda.
Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Pilipinas magsisilbing guest of honor sa Frankfurt Book Fair. Detalye po ay atin ni Mika Fajardo. Pinangalanan bilang panauwing pandangal ng Pilipinas sa pinakamalaki at pinakamatandang international publishing event ng Frankfurt Book Fair na gaganapin mula October 15 hanggang October 19 sa Frankfurt, Germany. Ayon sa National Book Development Board o NBDB, magpapadala ang Pilipinas sa mahigit sa 400 contingent ng mga authors, artists, creatives, illustrators at publishers na magdadala naman ng 500 titles sa kanilang pagdating sa kaganapan. Naglaan ng 2,000 square meter space para sa Philippine Pavilion sa Book Fair, kung saan tampok ang isang open communal space. Ang Frankfurt Book Fair na tinatayang nagsimula noong ika-15 siglo ay dinadaluhan ng mga libu-libong publisher, manunulat, literary agents at mambabasa mula sa buong mundo. Matagal na nakikibahagi ang Pilipinas sa centuries-old international book fair na ito mula noong 1998 at taon-taon mula noong 2014. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ang Pilipinas ay naimbitahan bilang isang panauwing pandangal. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 here with the Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, September 15, taong 2024, pumanaw sa edad na 70 ang American musician, singer-songwriter at isa sa bumuo ng The Jackson 5 na si Toriano Aderil Jackson o mas kilala bilang si Tito Jackson. Si Tito Jackson ay sinilang noong October 15, 1953 sa Gary, Indiana, USA. Ayon sa ulat, atake sa puso ang dahilan ng pagkasawi ni Tito habang nasa biyahe sa New Mexico patungong Oklahoma, isang buwan bago ang kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Kasama ni Tito na bumuo ng The Jackson 5, na kalaunan ay tinawag na The Jacksons ang kanyang mga kapatid na sina Marlon, Jackie, Jermaine at si global superstar and king of pop Michael Jackson. Naabot ng The Jacksons ang rurok ng kasikatan noong 1960s at 1970s. Ilan sa mga kanta ng The Jacksons ay ang I Want You Back, ABC, The Love You Save at I'll Be There na lahat ay sumikat noong 1970. Balitang kakaiba. Sa atin namang balita ang kakaiba, mga gagamit ng public toilet sa China, kailangan munang manood ng advertisement para makakuha ng toilet paper. Narito naman ang detalye ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Kenny at Darlene mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Mula na magsimula ang new era ng national tourism sa China, nagsimula ng mag-eksperimento ang pamahalaan doon kung paano maiwasan ang pagsasayang ng mga toilet paper. Sa video clip na inilabas sa social media ng China Insider, mapapanood ang isang babae sa isang public toilet na nag-i-scan ng QR code gamit ang kanyang cellphone at kinakailangan munang manood ng advertisement para mabigyan siya ng strip ng toilet paper mula sa dispenser. Ay sa news outlet, may choice naman ng mga gagamit ng public CR kung manonood sila ng ad para makakuha ng toilet paper o magbabayad na lang sila ng 0.5 yuan o 4 pesos para sa bawat strip ng toilet paper na kailangan nila. Araw-along komento naman mula sa mga tao ang natanggap ng bagong hakbang na ito at may nagsabi na magandang paraan ito pang mabawasan ang paggamit ng toilet paper, pero may mga nagsasabi rin paano na kung hindi mo dala ang cellphone mo sa pagpunta sa CR o kaya ay lubat na ito. Tama naman, hindi accessible sa lahat, pero kailangan natin yung paggamit ng toilet paper, lalo na kung tayo ay gagamit ng pampublikong mga palikuran, dapat maging responsable, no? Hindi yung isiksik mo rin dyan lahat sa bowl, kaya nagkukos ng pagbara. Kaya nagkaroon tuloy ng mas malaking inconvenience doon sa paggamit ng CR, no? Kailangan paggagamit tayo ng CR, maging responsable tayo at bigyan din natin ng respeto ang susunod na gagamit, okay? Ako si Doc Justin, just out na ko. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Ito naman mga kanyusik, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Lunes.
Sang-ayon ba kayo na may bahagi rin ng publiko sa sisi sa katiwalian sa proyekto ng pamahalaan? At ano po ang nakikita ninyong kahihinatnan ng mga kilos protesta laban sa anomalya sa flood control project? Ayan, mga kanyusik, yan po ang ating question of the day. Ang mga katanungan natin ngayong araw po ng Lunes na ating pong bibigyan ng opinyon sa ating programa. At mamaya sa ating pagbabalik, himay-himayin po natin ang ating topic ngayong umaga. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, September 15, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.